Magandang gabi, mga Kamoyski. Narito na naman tayo sa bagong kwento ng mga krimen at horror. So, ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa tinatawag niyang The Real Vampire. Pero hindi siya literal na vampire. Or tawagin na natin talaga siyang vampire pero in human form. So, umpisa na natin ang kwento. So, si Richard, katukayo ko pa siya. Si Richard Trenton Chase ay isang Amerikanong serial killer na kilalang kilala sa kanyang matinding delusyon at brutal na paraan ng pagpatay sa kanyang mga biktima. Ang kwento ng kanyang buhay at ang krimen at mga pangyayari ay nagdala sa kanyang tuktok sa kasamaan. So, si Richard Chase ay sinilang noong Mayo 23, 1950 sa Santa Clara, California. So lumaki siya sa isang pamilya na puno ng tensyon. Ang kanyang mga magulang ay madalas nag-aaway at nakakaranas siya ng emosyonal na pang-aabuso. So sa murang edad, lumitaw na ang mga palatandaan ng kanyang masalimot na pag-iisip o kaisipan. Ang kanyang kabataan ay nagpakita ng McDonald Triad o tatlong palatandaan ng kadalasang nakikita sa mga serial killer. So yung mula pagkabata, so parang may trauma na siya kasi yung mga parents niya parang puro mga violente. So lumaki siya sa ganong environment. Kaya yung habang na-develop yung pag-iisip niya, so naapektuhan dahil doon sa mga violente ng kanyang mga magulang. So ang nakitang mga senyales ng pagiging niyang serial killer ay nagkaroon siya ng interes sa pagsunog ng mga bagay. So malupit siya sa mga hayop. Madalas niyang pinahihirapan at patayin ang mga hayop. At ang isa pa, meron siya pagka-bedwetter. Nagpatuloy ang kanyang problema sa pag-ihi at higaan kahit sa kanyang kabataan. So meron siyang sakit. So meron siya talagang mental problem. So ayun, si Richard Chase nagkaroon siya ng malalang schizophrenia. So niniwala siyang nawawalan ng dugo. So iisip niya yung sakit niya na yun na schizophrenia ay parang iniisip niya na nawawalan siya ng dugo sa kanyang katawan. Iniisip niya na ang kanyang mga ugat ay bumabara o nawawala. Kaya ang tanging paraan upang mananatiling buhay ay ang pag-inom ng dugo. So yun yung sinabi ko kanina. So yung itong kwento na tutungkol sa vampire pero in real form. So ano siya, human form, ganun. Pag-inom ng dugo ng hayop at kalaunan ng tao. Dahil sa kanyang kakaibang pag-uugali, nagpunta siya sa mga psychiatrist, ngunit hindi sapat ang kanyang tulong na natanggap. Noong 1975, dinala siya sa ospital matapos siyang magpaturok ng dugo ng kuneho. Napansin din ng mga doktor kanyang obsession sa dugo, ngunit kalaunan ay pinalabas siya sa ospital dahil sa kakulangan ng mga palatandaan ng pagiging agresibo. So yun, nagpa-admit siya sa ospital para malunasan yung sakit niya na schizophrenia. Tapos habang nandun siya sa ospital, nanguhuli siya ng hayop. Merong hayop doon ng kuneho. So ginagawa niya, pinapatay niya yung hayop. Tapos yung dugo mo, iniinom niya. Tapos hindi lang yun, merong rin ibon na siyang hinuli. At napansin ng nurse na ba't may dugo yung labi mo? Sinabi niya na lang daw, agad niya lang raw yung labi niya kaya dumugo. Pero ang totoo nun, pinatay niya yung ibon doon sa may bintana. Tapos kinuha niya yung dugo
yung ginawa niya. Sa una, puro hayop pa lang yung ginawa niya. Ngayon, sunod na kwento is sa mga tao naman. So pagkatapos ng kanya pagpalabas mula sa ospital, nagsimula na si Chase sa mga krimen laban sa mga hayop. Papatayin niya ang mga ito, iinumin ng dugo, at minsan ay kakainin ang laman mga ito ng ilaw. Parang nagiging cannibal na siya. Ito ay naging simula ng kanyang paglipat sa mas malalang krimen. Ito yung sinasabi ko. Malala kasi tao na pinapatay niya. So nagumpisa siyang pumatay ng tao noong 1977. Unang pagpatay niya noong December 29, 1977. Ang unang biktima ni Richard Chase ay si Ambrose Griffin. Isang 51 taong gulang na lalaki. Siya ay binaril ni Chase mula sa kanyang sasakyan habang naglalakad pa uwi. Ang krimeng ito ay walang koneksyon sa personal na buhay ni Griffin na nagpakita ng randomness ng mga krimen ni Chase. So, unang biktima niya, binaril niya sa ulo. So, sa pangalawang biktima, pinatay niya naman si Teresa Wallen noong Enero 23, 1978. Ang ginawa niya, pumasok siya ron sa bahay ni Teresa Wallen. Isang buntis, pero isang buntis yun Binaril niya ito nang walang babala. So, pagpasok ng babae na yon, si Teresa, isang bahay, hindi niya na-lock yung pinto niya. So, yung si Richard Chase, pumasok doon bigla. Tapos, pag ni Teresa, binaril na siya sa ulo. So, yun. Pagkatapos ay sinakal niya ito. Ginahasa ang katawan. Psychopath talaga ito. Ginahasa ang katawan, ginamit ang isang tasa upang inumin ng dugo nito. Kanyang sadistang pag-uugali ay nagresulta rin sa mutilasyon ng katawan. Biruin mo yun. Buntis yung pangalawa niyang biktima. Sinakal niya tapos ginahasa niya. Matindi nun, ininom niya yung dugo. So yung pangatlong biktima niya, si Evelyn Merot. So si Evelyn Merot namatay o pinatay siya noong Enero 27, 1978. Ang pinaka-brutal na krimen ay ang pagpatay kay Evelyn Merot, 33 taong gulang. Kasamang kanyang 6 na taong gulang na anak na lalaki at isang 22 taong gulang na pamangkin at isang bisita. Bukod sa pagpatay, sinaktan at ginahasa niya ang mga mangkay. Tinangay din niya ang katawan ng sanggol at hindi na natagpuan ang ilan sa mga bahagi nito. Grabe. Ang pinaka-worst niyang biktima ay pangatlo. Bali ang pinatay niya nito balit 4. Grabe. Ito talaga may pagkaano talaga, serial killer. Yung trademark niya, ininom yung dugo. Yung parang trade niya. So yun, pagkatapos ng pangatlo niyang biktima, nadakip naman si Chase. Matapos ang brutal ng krimen kay Evelyn Merot, naging masigasig ang Sacramento Police Department sa paghahanap kay Chase. Ang mga testigo at ebidensya sa kabilang ang mga fingerprint at bakas ng dugo. Nagdala na sa kanila kay Chase siyang ay naaresto noong Enero 28, 1978 sa kanyang apartment. Noon natagpuan ang nakakapangingilabot na ebidensya, dugo at bahagi ng mga katawan ng kanyang mga biktima sa kanyang refrigerator. So yung mga pinapatay niya yun, china-chop-chop niya rin, tapos parang ginagawa niyang souvenir o trophy. Tapos ilalagay niya sa rep. Siyempre kakainin niya yun. Nahuli si Chase. So nasentansyahan siya. Inamin ng mga psychiatrist na si Chase ay malalang sakit sa pag-iisip. Gayun pa man, napatunayan siyang ay may sapat na kakayahan upang maunawaan ang kanyang mga aksyon. Noong 1979, siya ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng gas chamber. So yun, inahuli siya tapos nahatulan siya ng kamatayan. So yung pinatong na parusa sa kanya is gas chamber. So nilason siya. Yung noong Disyembre
26, 1980, natagpuan si Chase napatay sa kanyang selda matapos ang overdose na iniinom niya mga gamot at ito'y tinuturing na pagpapakamatay. Grabe. So, anong lesyon? Ang ang legasiya ng takot. Si Richard Chase ay nananatiling isa sa pinaka-nakakilalang serial killer sa kasaysayan ng Amerika. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari kapag ang tao ay naseryosong sakit sa pag-iisip, napabayaan at nagkaroon ng access sa mga armas at mga pagkakataon para gumawa ng karahasan. Grabe, no? Human vampire. So, yung trademark niya, ininom yung dugo ng mga nabibiktima niya. Tapos yung mga parte ng katawan, inuwi niya, nilagay niya sa rep. Grabe. So, hanggang dito na lang mga kamoyski ang aking kwento. Sana nag-enjoy kayo. Huwag kayong makalimot na i-follow ang aking TikTok account. Maraming salamat po. So, hintayin na lang po kayo bukas. Meron na naman po akong bagong upload. Salamat.